Salamat ng marami sa magandang awit na inahandog sa atin sa gabing ito ng The Remnant Square Choral. Thank you very much sa beautiful song. Ngayong gabi, I'm very happy na nagkaroon ako muli ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating prayer worship meeting ngayong gabi. So, happy midweek prayer meeting, dear brethren. Tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya at hindi tayo masaya sapagkat hindi nawawala ang balita na marami pa rin nagkakaroon ng karamdaman. Gayunpaman, gusto kong sabihin sa mga kapatiran na ingatan ninyo ang inyong sarili at iingatan tayo ng Diyos. Follow all the injunctions from the Department of Health during this pandemic. So ano ang makakabuti? Still wear your face mask. At huwag kayong makipagsiksikan sa mga tao. Magkaroon pa rin ng distancing para tayo ay hindi magkasakit. Ang mensahe natin ngayong gabi ay mula sa Diyos. Ako'y nagagalak at sa bawat midweek prayer meeting ay nandito at meron tayo palaging mensahe para ang bawat isa na nasa pananampalataya ay lumakas at sumigla. Kaya lang ang tanging talata na aking dadalhin sa ating kalagitnaan ay ito'y masusukmungan sa aklat ng mga awit. Sinulat ng mga awit. At ito ay alam na alam ng marami sa ating mga nasa katotohanan. Ang Psalm 119 verse 105 ay isang napatala na ito ay nagmula sa isang tao na katulad din natin, na sa pasimula ay hindi rin lubhang maganda ang naging buhay, datapwat nang siya'y magkaroon ng pananampalataya sa Diyos ay isang napakagandang balita. Psalm 119 verse 105, sinasabi sa atin sa gabing ito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sino ba yung si David? Sapagkat ito yung mga awit na siyang nagpahayag ng ganito. He's still a human being like us. Gayunpaman, he gave us an example how to have faith unto God's word. Kung paano natin pagtitiwalaan ang salita. Kaninong salita? Salita ng Diyos. Siya ay naniniwala God's word as a lamp and a light unto his path. Isang ilawan at liwanag sa kanyang landas. Inisip ko na ito ay para rin sa lahat ng mga nasa pananampalataya, katulad ninyo at katulad ko. Meron diyang pag-asa, meron diyang kapayapaan, at merong katotohanan. Thy word is a lamp and a light unto my path, ang sabi ni David. Si David ay naging makasalanan. Alam niyo yan. Ngunit, nagtiwala siya sa Diyos. Nagkaroon siya ng tiwala sa Diyos hanggang sa pinahayag niya ng salita ng Diyos ay liwanag sa kanyang landas.
The question tonight, sapagkat hindi naman lubhang mahaba ang ating mensahe, para ito ay madali nating maintindihan, ay ginawa akong very short message lamang. Ang tanong ay paano para maging mabisa, kagaya ng sinabi ni David, ang salita ng Diyos upang maging tanglaw at liwanag sa buhay natin. Paano ba? That is the question. And this is the message for tonight during our prayer meeting worship. Paano para maging mabisa ang kagaya ng sinabi ni David na ang salita ng Diyos upang maging tanglaw at liwanag sa ating buhay. Yan ang inyong isip-isipin sapagkat ito ang pabalita para sa ating kalagitnaan na sama-sama tayong nananalangin at makikinig ng mensahe na nais ng Diyos na ipaabot sa atin. Meron po lamang 3 mga sumusunod na mga patutuo batay sa aking pag-aaral upang maging mabisa ang salita ng Diyos para maging tanglaw at liwanag sa ating buhay. Unang-una, bookend. Hindi ninyo naintindihan siguro kung ano yung bookend. Katapos ang aklat. Alam niyo, tingnan niyo yung aklat. Meron po yung nagpapatigas sa harap at sa likod. Which means, to support. Ayan. Para maging suporta. Para maging matibay, mga minamahal mga kapatid. So katulad ng sinasabi ko sa inyo, para maging mabisa ang salita ng Diyos, kagaya ng sinabi na David, at maging tanglaw at liwanag sa ating buhay, kinakailangan, mga minamahal mga kapatid, sa simula pa ng aking pananampalataya, gayon din ang inyong pananampalataya hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ang sabi nga, maging pamantayan natin, walang iba kundi ang alin po, ang salita ng Diyos. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? In the beginning was the Word, and the Word was God. Pero sinabi na David, ang salita mo'y tanglaw at liwanag sa aking magalandas. So, ang unang patutuo para maging mabisa ang ating ang salita ng Diyos at maging tanglaw at liwanag sa ating buhay, bookend. Maging suporta, sa madaling salita, ang salita ng Diyos sa inyo at sa akin hanggang sa pagdating ng ating Diyos. Walang iba tayong magiging inspirasyon sa buhay na ito kung hindi ang salita ng Diyos. Alam niyo yung illustration na mayroong pipi at bingi na patuloy na sila, ang wika ay pumapasok sabi natin, sa iglesia at nakikinig. Kailan? Sa panahon ng pagsamba, sa araw ng Sabado. Pero hindi naman nakakapakinig. Bingi, pipi. Datapat sila'y patuloy ang wika ng pagpasok sa loob upang marinig ang salita ng Diyos sa iglesia. Sabihin natin sa loob ng santuaryo, hindi naman nila naririnig ang sinasabi ng pastor. Pero ano ang importante na ginagawa ng kalulong ito? Gusto niyang patunayan sa sanglibutan. Gusto niyang patunayan sa lahat ng mga nagmamasid na mga tao sa kanilang palibot na siya'y nasa panig ng Diyos. Likewise, the same thing. The same thing, kinakailangan ay maging suporta sa inyo at sa akin hanggang sa till the end of the world, na walang iba kundi ang salita ng Diyos.
At ang ikalawa, para maging mabisa ang salita ng Diyos at maging tanglaw para sa inyong landas at sa aking landas. Sa pagtahak natin sa buhay na ito, ang sabi nga, saturate our hearts and thoughts for a moment during the day about the Word of God. Di ba yung saturate? Kumbaga, ikaw magdaday, kinakailangan yung espongha, ibababad mo ng gusto para wala nang ibang makuha pa. Yan. Saturate our hearts and thoughts to the words of God. Yan. Yan ang ibig sabihin yan, mga minamahal kapatid. Yan ang ikalawang patotoo na sinasabi sa atin sa gabing ito. Kagaya ng sinabi ni David, kaya nga naging mabisa ang salita ng Diyos at naging tanglaw sa kanyang buhay. Doon sa mga may talentong umawit, awitin nyo yung mga praises ng pagpuri sa Panginoon, sa kanyang kadakilaan. Alam niyo, ako mahilig din umawit Naalala ko, yung mga nakaraang marami ng mga araw, huminto na ako sa pagkanta at marami na siguro ako nakanta. Baka naman wala na mapaglagyan yung pag-awit ko para sa Panginoon. Pero I am happy still to sing and to sing praises for God. Hindi ako nagkakamali. Meron yatang mga almost 100 plus na akong nakanta. Kanya nga, hindi ko masasabi namang the best. But the expression of my heart to glorify God is there. Opo. Naipasok ko yan sa YouTube. At, well, I am happy. Hindi naman tayo magtatagal sa mundong ito. At least meron tayong naiwan na patotoo ng ating pananampalataya. Pero the most important, para maging mabisa ang wika, ang salita ng Diyos, na kagaya ng sinabi ni David, sa inyo at sa akin, sapagkat nababasa natin sa banal na kasulatan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At ang ikatlo, upang maging mabisa, kagaya ng sinabi na David, ang salita ng Diyos, meditates. Yan, meditate. Ano ba sa Tagalog yung meditate? Bulay-bulayin ang wika natin. Yung maaaring yung mga paborito yung talata, for me, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yun lang Pagkain natin binulay-bulay, yung paborito yung teksto, ay magiging mabisa ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Lalo na sa panahong ito, na tayo nasa pagsubok, nasa pandemya. Kung kayo ay tumanggap ng biyaya, kung kayo pinagpala, mga minamahal mga kapatid, meditate ang wika, yung mga salita ng Diyos sa inyong buhay. Well, yan ang mga tatlong mga dakilang mga patotoo na nais kong i-share sa inyo sa gabing ito. Yan ang mensahe natin sa ating prayer meeting ngayong gabi. Inuulit ko yung salita ni David. Ang salita mo'y, tanglaw sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Dalam, liwanag ang salita ng Diyos. For conclusion, mga minamahal kong mga kapatid, narinig ba niyong istorya o illustration? And this is a story na isang barko na inabot ng raging waves o malalaking alon, nagkaroon ng typhoon sa karagatan at gusto nang palubugin ng nangangalit na karagatan ang barko. Tatapot hindi nawala ng pag-asa. Yung kapitan nakatanglaw siya, nakatanaw siya sa baybayin ng isang medyo liwanag na maliit. At yun ay kanyang pinagmasdan at ang sabi niya, tayo ay dadako sa pangpang sapagkat nakakita ako ng liwanag. At alam ba niyo yung liwanag na yun ang naging daan para maligtas sa nangangalit na bagyo sa karagatan ang barkong kinalulunanan ng mga taong ito. Mga minamahal mga kapatid, alam ba niyo kung nasaan yung liwanag na yun?
nung kanilang tingnan, ang liwanag ay nasa itaas, nasa palupo ng bahay ng isang mananampalatayang Seventh-day Adventist Church. Yan po ang isang magandang mensahe para sa inyo at para sa akin sa gabing ito. So inuulit ko, yung tatlong mga patutong ito upang maging mabisa ang salita ng Diyos sa atin at maging maliwanag ang inyong landas. Kagaya ni David, ano po yung unang-una? Support through the Word of God. Ikalawa, saturate our hearts and thoughts with the Word of God and meditate our favorite text na magbibigay sa inyo ng inspirasyon ngayon at hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito sa ating prayer midweek meeting.